Umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Alam niyo po ba mga kababayan, kanina po, nagsimula ng magpalit ng liderato, ito pong Kamara. Sabi ko nga po sa inyo, may mga nagagalit pa sa atin at sinasabi na tayo daw ay didishit kasi inaano daw natin mga kababayan itong pagbaba sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. Pero dun sa mga kababayang Pilipino po natin, alam niyo po ba ang dahilan kung bakit po siya bumaba at nag-resign sa pwesto? Kasi marami dyan na nagsasabi na tayo daw, inuupakan daw natin sa House Speaker Martin Romualdez, hindi daw natin tinitingnan yung possible na mangyari kung sakaling magpalit ng liderato etong House mga kababayan. Pero kung titingnan nyo kanina po, talagang sureball na nagpalit na po ng liderato at nagbigay pa nga ng huling mensahe, ito pong si House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, bago tayo pumunta sa mga mahalagang pag-uusapan natin, pakinggan muna natin mga kababayan, itong mensahe ni House Speaker Martin Romualdez bago po siya tuluyang bumaba sa pwesto bilang speaker mga kababayan, bago po siya tuluyang palitan ni Congressman Faustino Bogie D ng Isabela mga kababayan. So ito, i-play po muna natin. Reflection and prayer. I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Madam Presiding Officer, I move to open the table for... Yung mga nagsasabi dyan na pansamantala lang daw, hindi po pansamantala yan. Tunay na nagbitaw na po sa pwesto. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez bilang Speaker mga kababayan. Nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. Madam Speaker, I move to nominate Honorable Faustino Bogie D. III for the position of the Speaker of the House of Representatives. Pakinggan nyo ha. Yung mga nagsasabi dyan na didisit daw tayo, pambihira naman kayo. Tagal na natin magkakasama dito. Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, eto wait lang bago natin ipagpatuloy. Ito po kasing pagbibitaw ni House Speaker Martin Romualdez na ito bilang Speaker ng Kamara, ito po ay magandang bagay para po sa ating presidente. Bakit mga kababayan? Unang-una, hindi na babatuhin ng paulit-ulit si PBBM na kesyo si House Speaker Martin Romualdez daw ang presidente, na kesyo kinokontrol daw ni House Speaker, na kesyo ipinagtatanggol daw ni PBBM yung pinsan niya. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, napakagandang pagkakataon ito pong pagbaba niyang ito. Wag na ninyong ipasok sa isipan ninyo na paano kung may mag-file ng impeachment laban kay PBBM. Hindi naman po uto-uto ang presidente natin at hindi naman po uto-uto etong si House Speaker Martin Romualdez na pipili sila ng isang congressman na pwedeng maging speaker na kakalabanin sila. O yun pa ang pagmumulan para ipa-impeach etong presidente. Alam naman po natin na etong si Congressman Faustino Bogie D, alam naman po natin na Ilocano yan kasi taga Isabela po yan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, hindi naman po bobo ang presidente natin at ang si House Speaker Martin Romualdez na pipili ng isang politiko mga kababayan na kongresista, nakakalabanin po sila. Anyway, tuloy pa natin. Sorry, Leader. Pakinggan nyo. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House will address the body. May ipapakita ko sa inyo kung bakit nagbitaw itong si House Speaker bilang Speaker mga kababayan ng Kamara. Itong si Romualdez. Tuloy natin muna. Mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service.
When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Ah, Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail ah, and that no one is above scrutiny. I fully Ayan, and unequivocally tandaan nyo to mga kababayan ngayon natin napatunayan na sa gobyerno ni PBBM wala pong sinisino. Kahit pa anak, kamag-anak, kapatid, pinsan, o mga kaibigan, wala pong makakaligtas pagdating po sa pananagutan. Ito na po yung isang patunay. Since nag-post itong si House Speaker Martin Romualdez, kung matatandaan nyo, bago ang palitan ng liderato ng Kamara, sinabi po niya mismo na sumusuporta siya sa panawagan ng presidente ng pananagutan. Ibig sabihin, since pangalan po niya, yung isa mga kababayan sa nababanggit na di umano ay sangkot sa maanumalyang flood control project, kung ikaw nga naman ang House Speaker tapos pinsan mo yung presidente na nagpasimula para imbestigahan itong maanumalyang flood control project, wala kang ibang gagawin kung hindi ang makaisa. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang suportahan ang presidente. At bilang pagsuporta, since nababanggit yung pangalan mo, tama lang yung ginawa po niya na nagbitaw po siya sa pwesto bilang speaker. At harapin niya yung mga aligasyon laban po sa kanya. Yan po yung katotohanan dyan mga kababayan. Kasi mamaya may ipapakita ko sa inyo na tiyak na mapapaisip din kayo. Anyway, tuloy pa natin. embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tama. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Di ba? And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Ayan. I do this Yung mga nagsasabi sa atin, DJ, kano ka bias ka basher ka didiset ka kasi tinitira mo si speaker di ba kung matatandaan nyo, nasa Thailand pa lang kami, sinabi ko na sa inyo, kailangan bumaba sa pwesto ni House Speaker bilang speaker kasi mga kababayan, ang presidente ang nanguna sa investigasyon ng maanumalyang flood control at bilang pagsuporta niya, dapat siyang bumaba sa pwesto bilang speaker since nababanggit po yung pangalan niya. Ngayon, wala na masasabi. Yung mga DD-shit na kesyo pinoprotektahan, yung pinsan pinoprotektahan ni PBBM, kesyo takot daw si PBBM kay House Speaker, kesyo tuta daw ni House Speaker etong sinaganito. Wala na ngayon. Masasabi yung mga DD-shit. O di lahat ngayon, haharap sa pananagutan. Diba? Wala na ngayon may dadahilan na yung mga DD-shit na, bakit sina Paulo Duterte lang ang inaano? Bakit sinaganito lang? Porket hindi ka aliado ng gobyerno. Ngayon, wala na silang may dadahilan na ganyan. Kasi lahat haharap sa pananagutan. Lahat ng mga nasasangkot mga kababayan, haharapin po nila yung mga aligasyon laban po sa kanila. Ewan ko lang, doon sa kampo ni Nadigong, kung haharapin nila yung mga pananagutan nila katulad ng 51 billion pesos na hinahanap pa rin ng taong bayan hanggang ngayon. so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction
and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. Ah. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, Tama. so that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas. Oh, ayan. Kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung naging mensahe po niya, speech niya mga kababayan bago po siya tuluyang bumaba sa kanyang pwesto. So ngayon siguro nagtataka kayo, bakit naman siya bumaba sa kanyang pwesto bilang speaker kung talagang wala siyang kasalanan? Hindi kasi mga kababayan pwede nating sabihin sa ngayon yan. Kasi ang taong bayan po kasi, alam natin nagiinit na ang mamamayang Pilipino, especially sa issue ng corruption. Kaya nga may paparating na rally, kung matatandaan nyo mga kababayan sa 21, para yung mga kababayang Pilipino po natin mag-express ng kanilang saloobin. Ngayon, ang isang tao na may kakayanang harapin yung kanyang pananagutan ay yung taong handang bitawan yung kanyang pwesto. At yan yung pinakatamang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kasi darating yung time kapag etong si Zaldico ay iniimbestigahan na, possible naman dawit yan kung sino-sino. At possible mga kababayan ang isa sa idawit niyan ay walang iba. Kung hindi, etong si House Speaker Martin Romualdez. Lalo na ngayon at may lumalabas na balita mga kababayan na katulad po nito. Kung titingnan nyo, ayon po mga kababayan dito sa Billionario News Channel, umano'y luxury jets at choppers ni Romualdez at Zaldico lumutang sa gitna ng corruption probe. Ibig sabihin, habang iniimbestigahan itong maanumalyang flood control, lumutang po mga kababayan na meron daw umano na luxury jet at saka chopper itong si House Speaker Martin Romualdez at ito daw pong si Zaldico. Ayan yung mga dapat sagutin ni Speaker Martin Romualdez at hindi pwede na manatili siya sa pwesto habang sinasagot niya yan. Dapat talaga siyang mag-step down mga kababayan kasi marami pa po ang mga lalabas na mga issue na pumapatungkol dito kay House Speaker. Kita nyo, may lumabas na agad. Anyway, play po natin ito. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng Bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ayan. Diba yan yung mga dapat talagang sagutin mga kababayan ni House Speaker Martin Romualdez? Kasi pag ang tinanong nyo yung iba mga kongresista, iba po kasi yung sasabihin nila at iba naman ang sasabihin nung mismong mga tao na nakakakita po talaga mga kababayan at nakakatunog lalo na dito sa mga isinisiwalat sa publiko. So kung titingnan ninyo, ito po yung isang patunay mga kababayan na may dapat talagang sagutin itong si House Speaker Martin Romualdez. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, once na mag-isa itong si Zaldico at kumanta, pihado may mga ikakanta yan na kasabwat po niya. At may mga tao na idadawit yan at baka mamaya ang isa sa mga maidawit po niyan si House Speaker Martin Romualdez. So habang maaga pa lang, much better
na sagutin na lamang po niya yung mga aligasyon na binabato po sa kanya. So ngayon, napakagandang hakbang po yung ginawa niya na pagbaba sa pwesto para hindi madama yung liderato ng Kamara de Representantes, para hindi madamay yung buong Kamara, buong House of Representatives. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yan yung isa sa mga bagay na dapat po ay sinasagot ni House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, punta po tayo ulit dito sa isa pang topic na nakita po natin. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nagkaroon ng interview itong si Congressman Puno? And then kung titingnan nyo mga kababayan, sinagot po yan. Nagkomento po dyan etong si Chis Escudero. Kasi sabi ko nga po sa inyo, may mga tao at may mga taong mag-iingay sa pagbaba sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. At ipipilit nila mga kababayan na kahit hindi pa naman napapatunayan, may kasalanan na etong si Romualdez. So ngayon, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito mga kababayan ni Chis Escudero, gusto nilang ilihis ang flood control scandal. Yan po yung sabi dyan, kaya daw po bumaba sa pwesto etong si Romualdez. So sabi dito mga kababayan, nagbabala si Senador Francis Chis Escudero sa publiko laban sa inilarawan niyang pag-iiba ng direksyon na naglalayon umanong ipawalang sala si Speaker Martin Romualdez mula sa anumang pagkakasangkot sa kontrobersyal na flood control project. Ginawa ni Escudero ang pahayag kasunod ng pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno sa media na nagsasabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa di umano'y budget insertion at anomalya sa alokasyon sa flood control project mula 2022 hanggang 2024. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan sa Kamara, hindi ka makakapag-insert mga kababayan kung hindi po alam yan ng Speaker. Ganon din sa Senado, hindi ka basta-basta makakapagpasok ng insertion kung hindi po alam yan ng Senate President. Kaya nga dito sa isyong ito, wala pong pipwedeng magsabi na walang kinalaman. Etong si House Speaker Martin Romualdez, walang pipwedeng makakapagsabi mga kababayan kung siya ba ay inosente or hindi. Hanggat hindi pa mga kababayan napapatunayan sa investigasyon na nagkasala si Romualdez or hindi natin pipwedeng sabihin na absuelto siya. Kaya nga tama lang yung ginawa niya na bumaba siya sa pwesto para hindi madamay ang buong Kamara. So ngayon sabi pa dito, kung titingnan nyo, eto pa daw. Sabi ni Escudero, ang salaysay ni Puno ay mistulang panliligaw sa publiko at nakakasira sa integridad ng kasalukuyang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Katawa-tawa naman ang ginawa nila. Ang bilis naman nila i-absuelto si Speaker Romualdez, ilaglag si Representative Saldico, ilihis ang isyo, magturo ng iba, sabi ni Escudero. Sabi pa dito mga kababayan, ayan muling iginiit ng veteranong senador na ang tunay na isyo ay ang pagpapanatili ng ghost project, substandard infrastructure at kickbacks na nakapaloob sa nakaraang mga budget. Ang isyo ay ghost project, substandard projects at mga kickback na karamihan ay nasa budget ng 2022, 2023 at 2024. At bago ang mga taong yan, ayon mismo sa Commission on Audit, COA, Department of Budget and Management, o itong DBM, Department of Public Works and Highways, DPWH, at paglalahad ng whistleblower, diin pa nitong si Escudero. Binalaan pa nila ang publiko na huwag magpangamba sa political narrative na naglalayong linisin ang iskandalong ito. Mag-iingat po tayo at huwag magpadala sa diversion at paglilis na ito, ani po ni Escudero. Kasi nga, gaya ng sabi ko ulit mga kababayan, hanggat hindi po napapatunayan nagkasala etong si Romualdez, wala po nagkasala or hindi nagkasala, walang makakapagsabi na siya mga kababayan ay inosente at wala rin makakapagsabi na siya po ay guilty. Tandaan po natin yan. So ngayon, ang kailangan gawin dito ni Romualdez, harapin niya. Harapin niya po mga kababayan yung mga matitinding aligasyon po laban po sa kanya. Hindi naman pwedeng makikinig lang tayo sa sinasabi ng isang congressman para linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang isipin po natin, mga kababayan Pilipino, saka pa lamang masasabi na malinis yung kanyang pangalan kapag ka napatunayan na talaga po siya ay inosente
at wala po talaga siyang kasalanan. Kasi sa panahon pong ito ngayon, nababanggit yung kanyang pangalan at darating yung time na magigisa itong si Zaldico at possible na magdawit yan o magturo ng mga kasama niya o kasabwat niya sa pagpapasok ng mga insertion dyan po sa Kamara. Tandaan nyo, hindi pwedeng magpasok ng insertion ng isang kongresista di umano na hindi alam ng House Speaker. Ganon din sa Senado. Hindi pwedeng makapagpasok ang isang senador ng insertion nang hindi alam ng Senate President. So ngayon, kung titingnan nyo, since nag-step down na etong si Chis Escudero, dapat managot din siya. At dapat kung sakali na mapatunayan na siya ay nagkasala, dapat din mga kababayan, etong si Chis Escudero, managot din siya. Ganon din naman mga kababayan, dito po kay House Speaker Martin Romualdez, kung mapapatunayan na siya po ay nagkasala, dapat po mga kababayan na managot din po siya. Ano po? Anyway, ganon mga kababayan, tuloy pa natin. Sabi pa dito, kung titingnan nyo pa, binigyan din pa niya ang 2025 budget ay nasa maagang implementation phase at ilang sa mga proyekto ay natenga dahil sa direkta ni Pangulong Marcos. Samantala, ang 2025 budget ay kasalukuyan pa lamang na pinapatupad sa ngayon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tiniyak daw niya na maayos ang pagpapa-implement. Ito ay di tulad sa mga nagdaang taon. So ngayon, kung titingnan nyo, yan po yung pasimpleng banat mga kababayan ni Escudero dito po sa pagbaba sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa akin mga kababayan, kapag ka napatunayan na sila ay nagkasala, mapa kay Romualdez man o dito kay former Senate President Chis Escudero, dapat po silang managot. O kahit sino man politiko na sangkot mga kababayan sa mga anomalyang flood control, pag napatunayan na sila po ay nagkasala, dapat po silang managot. Wala po ditong dapat kakandungin mga kababayan or itatago. Dapat lahat yan ay alam ng mamamayang Pilipino. So ngayon, yan po mga kababayan, yung possible na mga dahilan kung bakit itong si House Speaker Martin Romualdez bumaba po sa pwesto. Dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi naman siguro niya tinatakasan yung investigasyon mga kababayan or possible na investigasyon na lumapat sa kanya. Kung hindi, bagko siguro naman, haharapin niya yan. Kaya nga siya bumaba sa kanyang pwesto bilang speaker.